Hi, welcome back po sa Tarot Page Philippines. For this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising sign na Gemini. This is for February 17 to 23. Sorry. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo kasi importante to. Sa dulo po ng video natin, may link tayo para po dito. Tandaan natin, the readings are for guidance purposes, use your free will wisely. And we also have tinatawag na extended readings. Magkakaroon, pag naging member ka, by clicking the join button, magkakaroon access sa ating mga exclusive videos. At may mga additional perks po ito. For private readings and spellworks, message me in our Facebook page. The link is in the description below. For donations, pwede po kayo mag-send. Pwede po i-click yung join button sa baba. Gemini, how are you? So, this is your first card. So, we have here the Star and Orphan. Ano na? Nawawala tayo, ha? Alam mo yung feeling na you don't know what to do next. Hindi mo naman yung kailangan mong gagawing susunod. Tapos, may mga help na dumarating din naman. Pero alam mo sa sarili mo, kailangan ikaw yung gumawa lang. Parang, ganun yung situation nyo ngayon eh. Ganun yung kinakalagyan nyo. Hindi naman dahil hindi ka ungrateful. Diba? Hindi naman ungrateful ka. It's just that you know for yourself na itong mga nangyayari, it is you who needs to find a way na gawin yun. Pero paano mo hahanapin yung way kung andoon naman na hindi mo alam kung saan yung destination mo, kung ano yung target mo, what you need to do, what do you need, how you need to do it. So, may point of conflict din. So, that's normal. Meet Abu, ang anak pala ni Mikay. Abu, short for abundance. Hi, Lily. Huwag ka So, andoon na you are searching. So, eto kasi siya sabi ng cards din. Bakit hindi mo hayaan na mawala ka talaga? Kakapanood ko lang kanina isang movie, yung Moana 2. Sometimes, gusto ko sinabi doon nung isang deity, sometimes you need to get lost in order to find your way. Minsan kung kailan wala ka ng feeling mo walang daan, doon mo makikita talaga yung daan. So, yes, give it time, you'll find your way. Pero may ko-cross kasi sa'yo. We have here is the Four of Cups and Treasure Island. Emotionally wise, andoon na nakokontrol mo yung sarili mo. Before kasi, marami ka masyadong kinoconsider. Now, ngayon nagkaroon ka ng realization na, wait lang, ba't kailangan ko i-consider masyado yung mga itong mga bagay na itong mga taong to? At the end, hindi naman nila ako na-consider or hindi naman dapat talaga. Kasi sabihin natin na kaya naman na yung sarili nila, malaki na sila, they have their own life. So, ayun isa sa mga realization mo. And andun na, siguro nagkakaroon ka ng frustration kasi sabi ng Treasure Island, ito yung nakikita mo na gusto mong mag-materialize yung minamanifest mo. Kasi doon ka? Sige. Yung minamaterialize mo, yung gusto mong ma-achieve, gusto mong makita, gusto mong maging reality mo. Pero andun yung point na parang nababagalan ka sa process. Parang ano ba? Ba't wala pa? Ba't hindi pa nangyayari? Kailan ba yung ganito? Alam mo, gets ko naman yun eh. Kasi nature na nating mga tao talaga na mainip. Kaya, di ba sabi nila, patience, maybe wag mong gawin yan. Patience is a virtue. Well, actually, hindi na ako naniniwala na virtue siya. Mas naniniwala ako na isa na siyang skill na kailangan nating pag-aralan. Isa na siyang bagay na kailangan nating intindihan sa sarili natin or bigyan ng maging pag-aralan na matutunan natin na maging parte ng buhay natin. So, eventually, the cards are saying na you will get there. Huwag mo lang hayaan na if ma-frustrate ka. Focus on what you need to do right now para mag-materialize yung mga bagay na kailangan mag-manifest. Your desire card,
is the Ten of Wands and number 2, Yin. Dami sa inyo, alam mo, I think, more on to sa sa moon, more on rising feeling ko. So, may mga rising na Gemini. Na ang is either naghahanap kayo ng work, or naghahanap kayo ng bagong work, or naghahanap kayo ng bagong challenge, or nag-iisip kayo ng possible business na pwede nyong pagkakaroon. Kasi gusto nyo patayin yung oras nyo. Andoon na you feel ang dami nyo pang oras and gusto nyo siyang ma-maximize. Gusto nyo siya na yung money na, yung oras na yon maging pera. Maging something na magiging pagkakakitaan. And that is a good thing, ha? Kasi andoon na hindi mo hinahayaan na magkaroon ka ng lazy moment. Hindi mo hinahayaan na mapunta ka sa parang ngenge moments lang, ganon, tunganga moments. So, I think magmamaterialize to. Tignan ko mamaya sa extended reading kung kailan to nangyayari. Pero magmamaterialize to eh. Kasi parang wish mo na rin to eh. And wishes do come true. Naniniwala ko dyan. So, your foundation is the Knight of Wands and by the book. So, tapos na yung scenario kasi na mga batang 90s and 80s, alam yun eh. Na dati parang kapag nag-apply ng work, kailangan college graduate lagi. For a lot of requirements ng mga ibang company. Pero ngayon, hindi na ganoon ka parang depende na sa klase ng work. But a lot of work right now, hindi na nila masyadong ini-insist yun. Kasi, and even yung with experience, kasi alam nilang pwedeng ma-acquire na. Before kasi parang ganun ka din, you're so by the book. Na parang kapag ganto, dapat ganto. Parang laging black and white. But on the universe with the Knight of Wands, gustong iparating din sa'yo na medyo babasagin yun ng universe. Remember, may kasabihan tayo, there is exemption. There will always be an exemption to the rule. Laging merong exemption. Laging merong if ever sa mga bagay-bagay. Example, di ba? Exemption to the rule. Sabi natin yung sa mga fare sa pamasahe, di ba? Exemption sila na may discount. So, that's an exemption para sa mga senior, mga PWD, students, di ba? So, the universe will teach you to have also exemptions in your life. To also have exemptions na hindi sa lahat ng oras, bigay todo ka. Kasi, that will be something na hindi, na sobrang stiff lang nun. Being an air element ka, free flow ka pa naman eh. Now, your past, we have here the world and the yang. Well, ang daming bagay sa past ang nag-end in your behalf. Ang dami sa mga bagay in your past that na-let go. Ang dami yung bagay sa past, maybe 2024, ang mga natapos. And looking back, nakaloka, no? Kung titignan mo, masasabi mo talaga, na-survive ko pala lahat yun. Pinagdaanan ko pala lahat yun. At ang challenge ay ng universe with the card of the Yang, compare mo yung sarili mo dati. Compared ngayon. Ang laki ng difference. Ang laki improvement. Sabi nga nung kanta ba yun? Kay Britney Spears yata. You're stronger than yesterday. You're wiser. Kaya minsan, may iba sa inyo kasi andoon na you're so focused on your situation na nahihirapan kayong mag-move forward. Look back to your past. Ano yung mga natutunan mo? Ano yung mga naging achievements mo? What loss? Ano yung mga naging loss mo? Ano yung mga bagong pumasok?
Kamusta si Gemini noong January 2024? Kumpara ngayon. Ang laki ng mga pagbabago. Start being thankful para sa mga bagay na yun. Because your future, na ikaw, we have here the moon and fork in the road. You know what? Isang bagay na itatouch na ng universe is your emotions. Tuturuan ka niyang mas makinig pa doon sa intuition mo, sa nararamdaman mo, sa mga napapansin mo. And that will actually help para magkaroon ka ng mga solid decisions. That will actually help para mas maging focus ka doon sa tina-target mo. Mas maging focus ka doon sa ina-aspire mo. Mas maging focus ka doon sa tina-target mo. A lot of improvement para sa Taga Gemini. So guys, kung nag-resonate yung reading sa inyo, you can click the join button din sa baba para magkaroon kayo ng access sa ating extended readings and exclusive videos and additional perks. Patuloy natin yung reading mo. So your physical environment is the Six of Swords and Unfinished Symphony. Ay, nako. So, minsan talaga, ito na, to move forward, to press forward, minsan kailangan mag-take na step back. Parang ganito yan. Kung pupunta ka ng Baguio, at ang daan mo, punta ka dito, at ang daan mo sa Quezon Road, may possibility may landslide. And, kung mangyari man yun, hope not, hope everybody is safe. Pag nangyari yun, ang laging ginagawa is a detour. So, minsan papabalikin yung mga kotse. Tapos, they will need to go through sa ibang daan para makating sa destination. Sometimes the universe will allow you to have some detours. May mapapabalikin ka sa past mo. Kasi may kailangan mo nang ayusin doon. Kasi kapag nag-move forward ka at hindi na ayos yun, possible, may landslide doon sa may tapat. And it's not safe. It's not passable. So, kailangan ayusin. Mukha minsan pag tingin naman, parang setback. Pero actually, it's not. Pwede mo siyang i-approach, pwede mo tignan para hindi ka masyadong nagugulumihanan sa part na yun. Is na para itong pass na to, is para ka nakatali doon na isang chain. Papabalikin ka na universe doon. Kasi yung chain na yun, may extend lang yun kung gaano kahaba. At kung gaano kahaba yung chain yun, hanggang doon ka lang aabot. And for you to move forward, para makapag-move freely ka, kailangan balikan mo yung source para matanggal mo yung pagkakatali mo doon, pagkakakadena mo doon. And that will allow you to expand and be more and proceed to more heights pa. Yeah, Unfinished Symphony, may mga tatapusin ka pa eh. And it's all in the past. Ano naman sabi mo? Tatapusin mo in the future, di ba? But your emotional environment we have here is the Knight of Cups and Loyal Heart. Ready ka na ba? Very soon that you will have your own place. So, medyo, hindi to para sa lahat, pero na magkakaroon ka ng quiet moments na andoon na yung pagiging communicator mo as a Gemini, kasi House of Communication kayo, medyo masasubside siya. Kasi, yun yung isa sa mga nasa heart mo. You also need that peace and quiet. So, the universe will allow you to have your own peace and quiet. At pwedeng bigyan ka niya ng sariling location mo. Parang sabihin natin, ano ba to? Parang ito na yung safe haven mo. Ito yung safety mo. Ito yung place kung saan na you will feel that you are safe, that you have your own privacy. Oh, it could be physical. So, possible iba sa inyo magkaroon ng mga physical movements, pwedeng sa residence or pwedeng sa emotions nyo or apart from people. So, madaming klase. But, ang pinaka magiging end goal kasi nito is para magkaroon ka ng sarili mong peace of mind. Na yung ikaw yung in control sa mga nangyayari. Na ikaw yung in control sa mga nagaganap sa buhay mo at sa mga balak mo pa.
And, nakakatuwa, if you have your own place, you can design it in your, design mo siya sa gusto mo. And, andoon na, na-try ko yun dati, na-share ko lang, Quezon City ako sa Bago Bantay, tapos mag-isa ako, nag-rent ako ng condo unit noon. Doon ko naranasan, naglalakad lang ako talaga sa bahay, naka-underwear, tapos naglilinis ako. Parang, tapos nagpatugtog lang ako, parang andun yung point na, ay, na-enjoy ko to. I find yung may sarili akong safe place. And, nagagawa ko na gusto ko na mag-burn ako ng essential oils tapos amoy lemon or amoy eucalyptus. So parang, oh my gosh, for me, that is freedom. Now your hopes and fears. We have here is the Emperor and Milk and Honey. Well, you're hoping that there is an older energy. Ito lang nakakaloka to sa energy na to. Hindi ko alam kung itong energy na to is buhay pa or nasa kabilang buhay na siya. Pero kung nasa kabilang buhay to, nag-reach out pa rin to para mag-help. Or mag-reach out pa rin siya in their own way to help. It's an older male energy. Kung buhay man to, well, the person will be showing support. Andoon na, hihintayin ka lang niya magsabi na if you need help or you need assistance. At mabibigay naman din sa'yo. However, ang lumalabas dito, with the Milk and Honey, kailangan ng ikaw yung mag-reach out eh. Kailangan ikaw yung manghingi ng tulong. Kailangan ikaw yung mag-approach. But one thing I've noticed, tutulong to kapag humingi ka ng help. And i-reserve mo siya siguro tong request for help doon sa mga necessary moments mo talaga. Your possible future is the devil and no place like home. Bam! New work for a lot of Geminis. New work or promotion. Possible business. And bakit pinasabi? The devil. This is connected kay Capricorn. Capricorn is the house of career. And not only that, we're also looking a possibility of kung hindi new work, it could be para sa iba, it could be property or business na is either expansion or establishing. Or andun na with new place, no place like home. Kasi sabi, home is where your heart is eh. So it's possible na hindi naman jowa agad ha. Huwag yun yung isipin nyo. It could be a special person na ipapadala ng universe who will make you feel at home and wanted. So whatever it is na kailangan mo, yun yung or nakita ng universe na needed mo as soon as possible, well. Grab it, claim it. Pero kailan mangyayari ito? We'll check it in our extended reading. So, tandaan po natin that the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. If you're new, please click the subscribe, bell notification, and like this video. And we have your cards now for your extended reading. To gain access po sa ating exclusive videos, i-click nyo po yung join button sa baba. Private reading Spellworks, message nyo po ako sa Facebook page natin. Nasa baba po sa description yung video. Donations, you can use the thanks, the heart button. So, Gemini, maraming salamat. God bless, namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon enough. Mula po dito sa Dominican Hill, Baguio City, kasama po si Abu at Mikay na makulit. You have a great day and I'll see you very soon. Goodbye for now.